Ang tatalakayin natin ngayon ay ang isa sa mga kontrobersyal na talata sa Biblia. Ito ay ang Juan Kapitulo 1 versikulo 1 hanggang 2. Ito ang sabi, isa. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sama sa Diyos, at ang verbo ay Diyos. 2. Ito rin ang pasimula'y sama sa Diyos. Bibigyan natin ito ng matapat na pagpapakahulugan upang hindi tayo makagawa ng paglabag sa kalooban ng Diyos. Sisikapin natin na maging biblical ang ating pagbibigay pakahulugan sa mga talata at hindi ayon sa sariling hinuha at kuro-kuro. Mga kapatid, ang tanong ng marami, sino ba talaga si Jesus? Ang pangkaraniwang sagot ay guro, propeta, tao, anghel, at tao at Diyos. May magsasabi pang, siya ang tagapagtatag ng Kristyanismo. Ngunit ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung ano ang sinasabi ng tao tungkol kay Jesus. Ang mahalaga ay, ano ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Jesus? At sa unang 3 talata pa lamang ng Juan, agad tayong dinadala sa isang napakataas na pananaw tungkol kay Kristo. Hindi nagsimula si Juan sa Bethlehem. Hindi siya nagsimula kay Maria. Hindi siya nagsimula sa sabsaban. Si Juan ay naiiba, nagsimula ito bago pa magkaroon ng panahon. Bago pa magkaroon ng lupa. Bago pa magkaroon ng mga bituin. Bago pa magkaroon ng sansinukob. At doon ay ipinakilala niya si Kristo. Nang pasimula ay ang verbo. Pansinin ang pariralang ito, nang pasimula. Simula ng ano? Hindi naman siguro simula ng Diyos, ang gusto niyang tukuyin dahil ang Diyos ay walang simula at wala ring katapusan. Para makuha natin ang tamang sagot sa tanong na, simula ng ano? Puntahan natin ang Genesis Kapitulo 1 versikulo 1, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang tinutukoy pala na simula ayon dito sa Genesis, ay ang simula ng paglalang sa lahat ng bagay, nakikita man o hindi nakikita. Sa makatuwid, ang mga salitang, nang pasimula ay ang verbo, ay nagbibigay diin na ang unang nilikha ay ang verbo, bago ang ibang mga bagay. Malinaw kung magkagayon, ang unang nilikha ng Diyos ay ang verbo. Ang mapapansin natin, hindi kasama ang verbo sa serye ng paglikha, bukod tangi ang pagkakalikha niya. Ibig sabihin, nang magsimula ang lahat ng bagay, umiiral na siya. Bago ang panahon, nandoon na siya. Bago ang mga anghel, nandoon na siya. Bago ang mundo, nandoon na siya. Bago ang tao, nandoon na siya. Sa ganitong kalagayan, ang verbo ay maihahalin tulad sa Diyos, angat siya sa ibang mga nilikha. Ayon sa tala ng Kawikaan Kapitulo 8 versikulo 22 hanggang 23, inari ako ng Panginoon sa pasimula ng lakad niya, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. 23. Ako'y inilagay mula ng walang pasimula, noong una, bago pa manilikha ang lupa. Kung siya ay nagsimula lamang umiral kasabay ng iba, siya ay bahagi lamang ng nilalang ng Diyos, walang espesyal na katangian na ipinagkaloob sa kanya, maihahanay lamang siya katulad ng paglalang sa iba. Bukod tangi ang pag-iral ni Jesus, siya lang ang natatanging nilikha na pinagkalooban ng sinag ng kaningningan ng Diyos. Kung mayroon mang kaningningan ng iba, hindi ito kapantay ng ibinigay kay Jesus. Kaya kung ano ang tingin ng tao sa Diyos, yun din ang tingin kay Jesus. Ang kaningningan ng Diyos ay kaningningan din ni Jesus. Kung si Jesus ang unang nilikha ng Diyos, ang kanyang paglikha ay naiiba sa lahat ng iba pang nilalang. Si Adan ay hinubog mula sa alabok, ang mga hayop ay inanyuan mula sa lupa, at ang mga halaman ay pinatubo mula sa lupa. Ngunit tungkol kay Jesus, hindi sinabi ng kasulatan na siya ay nilikha mula sa alinmang bahagi ng nilalang. Sa halip, ang paulit-ulit na pahayag ng kasulatan ay siya ay nagmula sa Diyos. Ito ang sabi ng kasulatan, Juan Kapitulo 8 versikulo 42, sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inyong iibigin ako, sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. At ito pa, Juan Kapitulo 16 versikulo 28, nagbuhat ako sa Ama, at naparito ako sa sanglibutan, muling iniiwan ko ang sanglibutan, at ako'y paroroon sa Ama. Malinaw na sinasabi rito na siya ay nanggaling sa Ama. Kaya ang kanyang pinagmulan ay hindi mula sa nilikha kundi mula sa Diyos mismo. Dahil dito, siya lamang ang makatarungang tawaging bagtong na anak ng Diyos, at siya lamang ang ganap na sumasalamin sa kaluwalhatian ng Diyos bilang kaningningan ng kanyang kaluwalhatian at eksaktong larawan ng kanyang kalikasan.
Ito ang sabi sa Hebreo Kapitulo 1 versikulo 3, palibhas ay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklak sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Ang Diyos ay hindi nakikita, dahil hindi makita ang Diyos, niloob niyang makita siya sa pamamagitan ni Jesus. Kaya si Jesus mismo ang representative ng Diyos dito sa lupa. Ito ang talata, Colosas Kapitulo 1 versikulo 15, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ito pa, unang Timoteo Kapitulo 1 versikulo 17, ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, sa iisang Diyos, ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailan kailanman. Siya nawa, ito pa ang sabi niya tungkol kay Jesus bilang kinatawan Diyos, Juan Kapitulo 14 versikulo 9, sinabi sa kanya ni Jesus, mahabang panahon nang ako'y kasama ninyo, at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mong nasabi, ipakita mo sa amin ang Ama? 11. Sumampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Subalit kung hindi ay sumampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa. Malinaw ang pahayag dito, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Hindi nakikita ang Diyos, pero parang nakita na natin siya sa pamamagitan ni Jesus. Bawat salita at bawat gawa ni Jesus ay pagpapakita ng gawa ng Diyos. Subalit kung hindi ay sumampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa. Pagkatapos ng paglikha, ayon sa tala ng Genesis Kapitulo 1, ang Diyos ay nagpahinga. Natapos niya na ang paglalang sa lahat ng bagay at siya ay nasiyahan. Hindi lang doon natapos sa paglalang, may pangangailangan na ito ay subaybayan. Sa bawat nilikha ng Diyos, nilagyan niya ito ng sistema. Ang sistema na kanyang inilagay ay automatic at maayos na gumagana. Tulad ng mga gamit natin, nasisira ito kapag mali ang ating paggamit. Mayroon pangangailangan sa pamumuno upang siyang tumingin sa maayos na takbo ng sistema. At dito itinalaga si Jesus na mamuno, siya ang binigyan ng responsibilidad sa lahat ng nilikha, nakikita man o hindi. Kasama na rito ang mga nilikha sa kalawakan. Niloob ng Diyos na ang tanging gampanin niya ay ang paglikha, matapos ang paglikha, ipinaubaya niya kay Jesus ang pagpapanatili rito. Sabi ng kasutan sa Colosas Kapitulo 1 versikulo 17, siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa Kanya. Siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay upang maayos na gumagana ang sistemang inilagay ng Diyos. Pero, mayroon talagang pangangailangan na tumingin sa gawa ng Diyos, tulad ng alam natin, na sabutahin ni Satanas ang sistema ng paglikha. Bilang mabuting tagapamuno, hindi niya tayo pinabayaan, nagsakripisyo siya sa ibabaw ng krus upang ibalik tayo sa dating sistema. Ito ang act of restoration of God, na si Jesus ang itinalaga na gumawa. Ganun kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi niya hinayaan na tayo ay mapalayo sa Kanya. Mahalaga ang mga punto ko rito. Kung si Jesus ay nilalang lamang katulad ng pangkaraniwang paglalang sa iba, hindi siya maaaring maging tagapagligtas ng buong sangkatauhan. Nilalang si Jesus na mayroong pagkakaiba kumpara sa ibang mga nilalang. Sabi ni Pablo, siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Colosas Kapitulo 1 versikulo 15. Sinadya ng Diyos na lumitaw si Jesus na pangunahin sa lahat ng bagay. Tanging si Jesus lang ang nilikha na nagmula sa Diyos mismo na kaiba sa mga nilikha ng Diyos. Dahil diyan, ang katangian ng Diyos ay taglay-taglay ni Jesus. Ang kalinisan ni Jesus ay katulad ng kalinisan ng Diyos, ang kabanalan ni Jesus ay katulad ng kabanalan ng Diyos, ang kaluwalhatian ni Jesus ay katulad ng kaluwalhatian ng Diyos, at ang kaningningan ni Jesus ay katulad ng kaningningan ng Diyos. Ang katangiang ito ang hinahanap ng Diyos sa mga naghahandog sa Kanya. At walang ibang nagtataglay ng ganong katangian maliban sa Diyos. Kaya masasabi natin na lumikha ang Diyos na isa pang katulad, exact copy, niya upang ito ang magpanatili ng lahat ng Kanyang nilikha. Si Jesus lang ang angkop na handog sa Diyos. Bagamat si Jesus ay nanggaling sa Kanya, binigyan niya ito ng buong kalayaang magdesisyon at pumili ng Kanyang papanagan. Mayroong kumpletong autonomiya sa Kanyang sarili si Jesus, maaari siyang lumihis ng direksyon o kaya ay umayon sa desisyon ng Diyos.
Ngunit mas pinili niya ang sumunod sa kalooban nito. Malinaw na ipinahayag ito sa Mateo Kapitulo 26 versikulo 39, at lumakad siya sa dako paroon, at siya'y nagpatira pa, at nanalangin, na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Kaya si Jesus ang naging perpektong handog sa Diyos, ang perpektong kordero ng Diyos. Ang isa sa mahirap unawain sa Juan Kapitulo 1 versikulo 1, ay ang pahayag na, ang verbo ay Diyos. Ano ang ibig sabihin ng pahayag na ito? Ang pahayag na ito ay hindi upang ay pantay ang verbo sa Ama. Ang verbo ay nagmula sa Diyos, taglay ang kanyang kaluwalhatian, dahil dito, siya ang eksakto at ganap na nagpapahayag ng persona ng Diyos. Tulad ng araw, kung paanong ang sinag ay nagmumula sa araw at taglay ang liwanag nito, ngunit hindi natin sinasabi na ang sinag ay ang araw. Ganon din, ang kaningningan ni Kristo ay hindi naghahayag na siya ay Diyos, sa halip, ipinapahayag niya lang ang kaningningan ng Diyos. Nangangahulugan na hindi Diyos si Jesus, kundi siya ang verbo na nagtataglay ng banal na kaluwalhatian at kumakatawan, representative, sa Diyos. Kapag tinitingnan natin ang isang gusali, alam nating may nagtayo nito. Kapag tinitingnan natin ang isang relo, alam nating may gumawa nito. Ngunit kapag tinitingnan natin ang sansinukob, hindi maaaring bahagi lamang si Kristo ng nilikha. Siya ay naroon na bago pa maitayo ang lahat. Mayroong pangangailangan sa pangangasiwa at yun ang tungkulin na ginampanan ni Jesus.